saya dito sa Family Feud Fiesta. Kasama ko si Moto 16 ng Biker Babes na nanalo kanina ng 100,000 pesos. Pero ang goal nila ay makapag-uwi ng total na 200,000. Ay na! Siyempre, bukod sa 200,000, panalo din ng 20,000 yung charity na napili niyo. Ano ba yung napili niyo? Yung potion, kuya. Potion, okay. Potion, yan, meron po kayong 20,000 from our winning team. And at this point, nasa waiting area si Steph, kaya hindi tayo naririnig. Moto 16. Sniper pass mo. Okay, kuya. You can do this. Give me 20 seconds on the clock, please. On a scale of 1 to 10, 10 being the highest. Gaano ka ka-confident na aabot ka ng 80 years old? Handa sa birthday party na madalas di nauubos. Spaghetti. Paraan o style ng pagluluto ng itlog. Fried. Sa trabaho ito, araw-araw kang makakakita ng kotse. Sa tindahan ng mga kotse. Sa unang date, anong hindi dapat pinag-uusapan? Mga ex. Ito, 160 na natin ko ilang putas na nakuha mo. Scale of 1 to 10, gano'n ka ka-confident na aabot ka ng 80 years old? Grabe, 80, di ba? 80. Parang sa panahon kasi ngayon, kuya, doon parang mahirap na. Bihira na. Yes, Kaya sagot bihira ko siguro ay 5 over 10. Ang sabi ng ating survey ay, very good, very good. Handa sa birthday party na madalas hindi nauubos. Sabi mo, spaghetti. Di ba? Nandiyan ba ang spaghetti? Meron. Meron pa rin. Paraan o style na pagluluto ng itlog? Fried egg. Nandiyan ba ang fried egg? Yes. Sa trabaho ito, araw-araw ka makakita ng kotse, sales agent ng kotse. Survey says, yan, meron. Sa unang date, hindi dapat pinag-uusapan ang ex. Nandyan ba ang ex? Meron, di ba? 86 points, Moto 16. Not bad at all. 114 to go. Let's welcome back Steph. Steph, may mga gusto ka bang batiin bago tayo mag-start? Well, binabati ko yung parents ko, si Luis, and yung sister-in-law ko, si Doc. Happy birthday. Yeah, good luck, Steph. Good news, 86 points ang nakuha ng Moto 16. Meaning 114 to go. Kaya yan. Good luck. At this point, makikita na po ng mga manunood ang sagot ni Moto 16. Only 25 seconds on the clock. Eto na. On a scale of 1 to 10, 10 yung pinakamataas ha, gaano ka ka-confident na aabot ka ng hanggang 80 years old? 80, go. 8. Handa sa birthday party na madalas hindi nauubos. Lumpia. Paraan o style ng pagluluto ng itlog. Boil. Sa trabaho ito, araw-araw kang makakakita ng kotse. Traffic enforcer. Sa unang date, ano hindi dapat pinag-uusapan sa unang date? Politics. Let's go, Steph. 114 points. On a scale of 1 to 10, gaano ka ka-confident na abot ka ng 80 years old? Sabi mo 8. Ang sabi ni survey ay, yes. At least meron. Ang top answer ay 10. Sobrang confident na mga natin, sinurvey natin. Handa sa birthday party na madalas hindi nauubos. Sabi mo ay lumpia. Ang sabi ng survey, Nauubos hindi kasi yung lumpia yung nauubos. Kasi yun yung inuuwi. Ang hindi nauubos ay pansit. Pansit. 52 points yun, yung pansit. Oh my gosh, sayang. Siguro alam mo na magkamali ka lang ng rinig, no? Siguro naisip ko yung yung mabilis mabilis na maubos. ubos. Yeah. Paraan o style ng pagluluto ng itlog, sabi siyempre, boiled egg. Yan, bagay na bagay sa inyo. Sa mga nagmomotor, di ba? Mabilisan na. Bumili ka sa tindahan. Nandiyan ba ang boiled egg? Yes. Konti na lang. That's the top answer. Trabaho ito, araw-araw ka makakakita ng kotse. Sabi may traffic enforcer. Ang sabi ng survey ay, meron. Ang top answer ay driver. Driver ang top answer. Pero mataas yan, 24 points. Ito, last na lang. Sa unang date, ano ang hindi dapat pag-usapan? Sabi mo ay politics. Ang lalim nito. Ang sabi ng sinurvey natin ay, sex daw, sex ang hindi dapat pag-usapan sa first date. Pero tama naman yan. And congratulations, may 163 points pa rin. Biker Babes, congratulations. Mag-uwi po kayo ng 100,000 pesos. Nice one. Siyempre, San Bakuta. Salima. More power sa inyo.
course. What's up sa Brother Earl sa Worldwide US. Yan, brother. Oh, umaabot tayo doon sa Estados Unidos, mga And of course, kapatid. Marisa, Yes, of course. meron Yeah. kami bagong kanta, ang title, Ako. Yan. Nasa YouTube natin. Ayos. Anyway, maraming salamat, Salbakuta, and of course, Biker Babes. Thank you very much. Awesome performance. And mag-iingat kayo sa kalsada. Okay? Alright, thank you very much. Maraming salamat, Pilipinas. Ako po si Ding Dong Dantes. Araw-araw na mag-aatid ng saya at papremyo. Kaya makihula at manalo dito sa Yun na lang natin Family eh. Feud. Binigay ko sa mga kasama. Grade 5 student patay sa paghuho ng Poso Negro sa isang paralan sa Alfonso, Cavite. 3 pang estudyante. Sugatan! Tubig sa ilang bayan sa Rizal. Halos isang linggo ng madilaw at may amoy. Ano ang sanhi? Bagong modus na nang bibiktima umano ng mga naglilipat bahay. Bistado, 3 suspect arestado. Exclusive. Ang mitya ng sunog na tumupok sa 19 na sasakyan sa parking sa Naiya. Tukoy na. Bamban Mayor Alice Go, inamin na hindi raw niya nakilala ang kanyang Pilipinang ina na kanilang kasambahay noon. Ang higanting dikya na nakiswimming sa isang baybayin sa Agusan del Norte. Kuya Kim, ano na? At OG sex bomb leader and kapuso actress Rochelle Pangilinan ibinahagi sa ilang Sparkle Teens ang kanyang wisdom sa pagsasayaw. Live mula sa GMA Network Center. 20 taon na oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at No. Mindanao. No. Ah, Ang Poso Negro ng isang kawalan sa Alfonso, Cavite. Apat na estudyante na nahulog sa loob. Isa sa kanila, patay. Panawagan ng pamilya, matulungan sila sa pagpapalibig. Nakatutok live, si Mark Salazar. Mark, Vicky Emil Ivan, sinadya namin dito sa Alfonso, Cavite ang isang aksidente na hindi nakala, walang may gusto pero kumitil ng buhay na isang estudyante sa loob mismo ng kanilang eskwelahan. mahilig sa mga anghang. Gumuho ang Poso Negrong ito ng Sinaliw Elementary School sa Alfonso, Cavite habang 4 na estudyante ang nakaupo sa ibabaw. Ang nangyari po ito kahapon po, ang 12:30 po. Ang mga biktima po ay kumakain po, sir. Then yung sa kanilang kinaupuan, sir, yung parang upuang bato, sir. Pwesto room. Then gumuho ito, sir, yung inuupuan nila. Lumusot po doon sa ilalim, doon sa septic tank na matagal ng tuyo, sir. Sa makipot na septic tank, nagkapatong-patong ang mga bata kasama ang mga simentong debris. Sa kasabihan palad nga, yung isa sa mga biktima ay namatay, sir, doon sa pagkamutan, sir. Pagbagsak, siyempre, sir, yung other debris nung other ano, tumama doon sa mga bata, sir. Yung 3 bata, sir, karoon naman ng ano, may mga konting sugat, sir, may mga injuries din. Oo, sir. Kinilalang nasawi na si Crizel Ronario, grade 5 student. Hindi sukat akalain ng kanyang ina ang disgrasyang inabot. Pinapunta po ako ng school para po may emergency lang daw pong nangyari. Di pagpunta ko po ng school, wala na po yung nadala na po ng ambulansya sa malapit na ospital. Pagdating ko po doon, sinalubong na po ako ng mga teacher na wala na daw po ang anak ko. Nang aming puntahan ang Sinaliw Elementary School para sana makausap ang pamunuan, wala kaming inabutan. Ayon sa pulisya, kinansila daw muna ang klase dahil sa traumang inabot ng mga mag-aaral. Hindi ko alam kung kami ho magre-reklamo kung hindi ko pa ho maisip kung magiging ang anak ko. Ang gusto lang ho sana namin, matulungan kami sa
aksidente. Wala naman kagustuhan yung nangyari na yan. Wala pa sir at kasi hintay din namin na kanilang kanilang statement sir kung saka pag-uusap-usap pa. Siguro yung pamilya siguro sir. Paano man lang yung pag-uusap nila sir. Emil, tayo ay nagpadala na ng mensahe sa opisina ng DepEd Alphonse District pero wala pa tayong nakukuhang sagot nila. Live mula dito sa Alfonso, Cavite para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Maraming salamat, Mark Salazar. Mag-iisang linggo ng problema sa ilang bayan sa Rizal ang madilaw at mabahong tubig gripo. Ang ilang residente ay napapagastos na raw sa pagbili ng purified water. Ang paliwanag ng Manila Water sa pagtutok ni Maki Pulido. Madilaw na, maamoy pa. Ganito ang tumutulong tubig mula sa mga gripo ng maraming customer ng Manila Water sa Angono, Binangonan at Cardona, Rizal mula pa Miyerkules noong nakaraang linggo. Padilaw ng padilaw na. Parang may kanal alawang. Parang may kalawang namin lupa na ano. Ang anak ni Jenny nagkasugat sa braso dahil sa sobrang pangangati mula nang gamitin ang tubig gripo na panligo. Di na rin po ako nakatulog din sa sobrang kati. Pero sabi nga ni Cassandra, wala namang choice, kundi ito ang ipanligo. Yung init po kasi pag ginawa kaligo kaya po tinitiis na lang po. Nag-aalala rin kasi sila sa gastos kung purified water pa ang gamitin panligo. Sa ngayon kasi, 4 na galon ng purified water ang binibili nila para sa pang-inom, pangluto at panghugas ng mga kinakainan. Dagdag na 100 pesos yan kada araw mula noong nakaraang linggo. 18,000 service connections ang apektado. Kabilang ang maliliit na negosyo tulad ng paresan ni Jessica. Nag-aalala na raw siya sa dagdag gastos lalo't nakakasampung galon ng purified water siya araw-araw para sa negosyo kapalit ng hindi magamit na tubig gripo. Pinakatakot kung malugi yung negosyo ko. Sobrang laki po ng apekto nito sa amin. Kaya nga po sana bumalik ka sa dati. Paliwanag ng Manila Water, tumindi raw ang algae o lumot sa Laguna Lake na pinagkukunan ng water supply dahil sa biglang pag-ulan matapos ang sobrang init na panahon. Hindi raw ito hinaya ng Cardona Water Treatment Plant. Meron naman tayong mga chemicals na pang-treat, pang-alis yan, pero dahil medyo mataas niya yung level ng mga organisms na hindi kaya ngayon. So, unti-unti tayo magdadagdag doon sa ating treatment process hanggang sa ma-address yung ating quality na nilalabas sa Cardona Treatment Plant. Pero sabi ng Manila Water, unti-unti na babalik sa normal ang kalidad ng tubig simula ngayong araw. Magmumula na raw muna sa Angat Dam ang isusupply na tubig sa halip na Laguna Lake. Sabi pa ng Manila Water, pasado sa parameters ang tubig gripo kahit madilaw at nangangamoy ito. Kaya't baka hindi raw tubig ang dahilan ng pangangati ng ilang residente. Umasa naman siya doon sa lahat ng parameters na sinusukat ng ating ng DOH, ng Philippine National Standards for Drinking Water. Pero sabi ng ilang customer dahil napagastos sila sa pambili ng purified water, dapat ibawas daw ito sa kanilang bill. Kaya hanggang maaari, kumbaga dapat nga wala na kami bayan ng ganyan. Dahil wala hindi naman namin napakinabangan din yun. Sabi ng Manila Water, depende na ito sa desisyon ng MWSS Regulatory Office. Iniimbestigahan na ito ng MWSS at depende sa resulta nito kung makakatanggap ng refund ang mga apektadong customer. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok 24 oras. Natuklasan na ng Bureau of Fire Protection ang sanhi ng sunog na tumupok sa 19 na sasakyan sa parking ng NAIA Terminal 3 nitong Abril. Nakatutok si Joseph Moro, exclusive. Kasagsagan ng matataas na heat index noong April 22 nang sumiklab ang sunog na ito sa open space parking ng NAIA Terminal 3. Mabilis itong kumalat at tumubok sa 19 na mga sasakyan at ang pinagmulan dito na trace sa pagitan ng dalawang SUV. Terminal 3, open parking. Batayan sa partikular na building ito sa outdoor bay parking ng NAIA Terminal 3 nung araw na yun. At ang nakumpirmang sanhi ng sunog, sigarilyo. Pupos ito, lumabas na mitsa ng apoy sa investigasyon ng National Headquarters ng Bureau of Fire Protection. Doon mismo sa kung saan nagsimula yung sunog, napakaraming cigarette pass na nakuha natin. Okay. So, no other ignition source except dun sa cigarette pass na
yun ang pinaka-probable na ignition source natin. Kasi wala namang kuryente doon, wala namang pwedeng pagsununan. Paliwanag ng BFP dahil sa init ng panahon, lakas ng hangin at tuyong mga damo sa open space parking, ang maliit na apoy na galing sa ubos ng sigarilyo lumaki at sumunog sa fuel hose ng itinok SUV. Parang baga pa lang siya. Parang hinihipan lang ng hangin yan eh. Hanggang lumakas na lumakas. Siguro mga 20 to 25 minutes bago siya tuluyang umapoy hanggang lumakas. Nung nag-drift yun, siyempre nag-add dun yung fuel load sa, sa drive tip. Doon ang lumakas hanggang pati yung buong tangke niya, nabutas niya. Kaya medyo malakas yung labas ng mga pulis. Kaya itinuturing ng BFP na aksidente ang nangyari at wala nang inirekomendang kasuhan tungkol dito. Wala naman daw napansin ring kadudal-dudang galaw sa parking area na magsimula ang sunog. Sinubukan naming hinga ng pahayag ang Philippine Skylanders International Incorporated o PSI na nagpapatakbo ng terminal pero wala raw otorisadong magsalita sa kanila. Dati nang sinabi ng PSI na sasagutin nila ang danos ng mga nasunugan ng sasakyan. Ayon sa Bureau of Fire Protection, huwag daw ipagwalang bahala ang pagtatapon ng mga upos ng sigarilyo, lalo na doon sa mga open space at mahangin na mga lugar. Ando na yung oxygen eh. Although inverse lang naman siya, baka siya. Kaya lang, because naman doon sa sobrang init ng panahon. And then, at the same time, malakas din yung hangin doon kasi open yun. Parang ano yan, nagluluto ka, nagbabantikyo ka dyan, uling, pag inubrahan mo naman ang hangin, talagang apoy siya. Sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Tapos na ang mahigit isang dekadang pagtatago ng lalaking gumahasa at pumatay umano sa nobya ng kaibigan. Nakatutok si John Consulta. Exclusive. Nang lumapit na sa mga undercover na Calabarzon Police ang kanilang primary target, agad nila itong sinugaban. Walang takas ang 33 anyos sa suspect na may warrant of arrest na sa pagdukot, panggagahasa at pagpatay sa nobya ng kanyang matalik na kaibigan. Itong biktima ay kinidnap itong suspect at kanya pong pinatay. Nangyari ang krimen noong 2011 sa Batangas. Noong 20 taong gulang pa lang ang suspect. 13 taong siyang nagtago sa Palawan at nagpalit ng pangalan para makaiwas sa huli. After the incident, siya po ay nagtago sa Coron, Palawan. And siya po ay naging tourist guide and at the same time naging bankero siya sa mga turista na pupunta dito sa Palawan. Wala pang pahayag ang suspect na nakakulong ngayon sa Library Batangas PNP. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Wala pa po bagyo o sama ng panahon at lalong wala pa rin tayo sa pag-ulan. Pero ilang lugar sa bansa ang nakaranas ng mga pag-uulan at may mga naitala pang landslide. Yan po ang tinutukan ni Tina Panganiban Perez. Halos hindi na maaninag ang daan sa bahagi ng kalsadang ito sa Barangay Badas, Mati City sa Davao Oriental. Ang makapal na alikabok na yan ay dahil sa pagguho ng lupa sa gilid ng bundok. Ilang oras ding stranded ang maraming motorista dahil kinailangang alisin ang mga lupa at bato sa kalsada ng mga rumespondeng tauhan ng lokal na pamahalaan. Nagka-landslide din sa Natonin Mountain Province pagkatapos ng malakas na buhos ng ulan. Nasira ang isang kamalig at halos ma-wash out ang taniman ng palay na malapit na sanang anihin. Kasabay naman ng malakas na ulan ang sunod-sunod na kulog at kidlat sa Samal, Bataan. Halos isang linggo nang nararanasan sa lugar ang mga pag-uulan. Maaga namang inulan kanina ang bayan ng Virac sa Catanduanes. Pero sandali lang ito at muling naranasan ang mainit na panahon. Ayon sa Pag-asa, ang mga pag-ulan at landslide sa ilang bahagi ng bansa ay dulot ng thunderstorms na mapapadalas na habang papalapit ang tag-ulan. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras. Itinanggi ni bagong Senate President Cheese Escudero na may kinalaman ng palasyo sa Rigodon sa Senado.
Lumutang naman ngayon ang mga naganap bago ang palitan ng liderato. Kabilang ang pagpirma ng resolusyon para diyan at ugat ng emosyon ng isang senador. Nakatutok si Mark Gonzales. Bato de la Rosa stuck it out to me to the very end. Sorry, submitted, sir. Naiyak si Senador Bato de la Rosa nang saluduhan siya ni Senador Mig Zubiri sa kanyang valedictory speech kahapon. Si Bato, niyakap pa ang asawa ng senador bago ang sesyon. Noong mga oras na yan, hindi alam ni Zubiri, isa pala si de la Rosa sa mga pumirma sa resolusyon para mapalitan siya bilang Senate President. Napaiyak ako dahil for me being a good soldier, ang gusto ko sabihin kay Mix doon is, sorry boss, I failed to win the war for you. Ang kanyang mission sa akin is talagang i-secure yung aking partido, yung PDP na patuloy na magsuporta sa kanya. Si De La Rosa ang chairman ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs na nag-iimbestiga sa tinaguriang PDEA leaks na nag-uugnay kay Pangulong Bongbong Marcos sa droga. Ayon kay Zubiri, isa raw sa mga posibleng mitya ng pag-alis niya sa pwesto ay dahil hindi niya napigilan ang pagsasagawa ng hearing. Kaya nang malaman ngayon ang ginawa ni Bato, sabi ni Zubiri, Kung kahapon ako po ay heartbroken, then po ako'y dumbfounded. Talagang hindi ko mag-gets, hindi ko talaga maiisip, hindi ko talaga mag-grasp yung pangyayari ngayon. At least alam niya na dinipensahan ko siya bilang isang chairman ng committee. At dahil dyan, nagkaroon po ng sakripisyo, ako po yung sakripisyo dyan, na nawala po ako sa posisyon. Sa panayam ni Zubiri sa 24 oras kagabi, ginamit niya ang salitang traidor dahil daw sa pagtalikod sa kanya ng mga naunang nagsabing susuportahan siya. Yung masakit lang yung nagtatraidor, ayun ang masakit. And I forgive them, ang akin lang is a test of character. Bago magsimula ang sesyon kanina, nilapitan ni De La Rosa si Zubiri. Sinabi ko sa kanya, bigyan niya ako ng pagkakataon. Hindi ko pa talaga process. Hindi ko pa ma-process yung pangyayari. So, give me time, hinakap mo pa yung asawa ko. Bukod kay De La Rosa, 14 na iba pang senador ang pumirma sa resolusyon sa pagpapalit ng liderato ng Senado. Ayon sa bagong Senate President na si Senator Chis Escudero, sarili niyang inisyatibo na kunin ang pwesto. Ayaw na rin niyang sabihin pa kung bakit niya naisipang mag-Senate President. Sinimulan daw niyang mangampanya sa mga kapwa-senador noong Huwebes. Pero itinanggi niyang may kinalaman ang Malacanang o Kamara sa palitan ng liderato ng Senado. Nakita kami last week, Wednesday, birthday ng ilang congressman, kasama yung kapatid ko. Pero ito sa open and public gathering. Pag-uusap about the leadership. Walang pakialam ang Kamara sa leadership change at ganyan mga komite ng Senado. Wala rin pakialam ang Senado sa leadership at mga komite ng Kamara. Sorry to ask, Co-equal branch yan. Nung araw ng linggo, may 13 boto na siya. Mayorya na ng Senado. Ang 7 senador na hindi pumirma sa resolusyon, mananatili raw na isang block, pero pag-iisipan pa kung magiging independent sila. Pero sabi ni dating Majority Leader Senator Joel Villanueva, pwede ako mag-minority and pinag-usapan din namin ni Sen Coco yan. If others will join me, what's gonna happen? And also, I think we have enough time to decide on it. Sabi naman ni bagong Majority Leader Francis Tolentino, hindi magiging rubber stamp o sunod-sunuran ang Senado sa gusto ng palasyo, gaya na lang sa usapin ng charter change. Has to be proven, pero hindi siguro rubber stamp ang Senate. Nakita nyo, sinabi si Senate President kahapon na i-stop nga niya muna yung roadshow hearings ng economic provisions. Kailangan pang punan ang chairmanship ng mga komiteng na bakante, kabilang na ang Senate Subcommittee on Constitutional Amendments na dumilinig sa charter change. Kaya ang pagtalakay ng Senado sa Chacha, Pansamantalang suspendido yun. Pinapalitan at napagpasya kay Toto River. So, wala Ganun lang naman yung posisyon ko. So, ako tatanungin ko, wala ko yung papalit. Sa isang post, nagpahayag naman ng suporta si Pangulong Marcos kay Escudero.
Para sa GMA Integrated News, Mab Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Mamaya, Biba! Kumpiyansa po ang Kamara na mas mapapatibay ang relasyon nito sa Senado kasunod ng pag-upo ni Senate President Cheese Escudero. At kasabay ng pagbati kay Escudero, sinabi po ni House Speaker Martin Romualdez na tiwala siyang mapapatatag ang kanilang legislative agenda at matitiyak na magiging matagumpay ang implementasyon ng mga programa. Ayaw mo ba? Ha? Arestado ang tatlong Ayaw mo ba? ng serbisyo Ano ba? pero naglahong parang bula Sa jet. tanging mga gamit. Ang detalye ng mundo sa pagtutok si John Consulta. Ano ka bibili mo? Ano ka bibili mo? Oo. Nasa jet ka ba? Bibili mo lang halos yung ano, o naduduga sa iyo. Ang laman ng truck Bibili mo lang halos yung lighter mo. ng kliyente ng mga suspect na nagibiktima raw ng ibang klaseng panluloko. Bagong modus to, in the sense na ito yung nag-o-offer ng courier service para doon sa mga gustong maglipat ng kanilang bahay. Let's say, from Manila to Mindanao, to Visayas, to any points within the Philippines. Biglang maglalako na yung truck na kung saan, pati yung mga items ng victims natin, nawala na. Pang-anim na naming complaint to. Same modus. So, we can classify it siguro as lipat bahay scam. May kanya-kanya raw role ang mga suspect mula sa pangipag-usap sa mga target na maglilipat bahay. Kumukontak ng isang lehitimong kumpanya na kukuha ng mga gamit at ipapadiretso sa kanila hanggang sa nagdi-dispatch siya ng kanilang mga nananakaw. Wala silang pinipili. Basta kung sino yung mag-hire sa kanila, automatic, biglang mawawala na yung mga items na pinagdala sa kanila. Pupunuin nila yun ang pupunuin from different victims. Pag napuno na, saka na nila ngayon ilalabas ng Manila, ibebenta nila o kung paano nila pagkakapirahan yun. Tototanggi naman ang leader ng mga suspect sa alegasyon. Tinatamba ko sir sa sa garahe. Kasi minsan pag puno yung truck sir, di na kaya. Dinideliver ko muna. Tapos pagbalik, yun, minsan natatagalan pagbalik. Kaya doon nangyayari na matagal na deliver. Sinampahan ng reklamong theft in relation to Cybercrime Prevention Act at computer-related forgery ang mga inaresto. Paalala ng NBI sa ating mga kababayan maglilipat bahay. Una, siguraduhin may physical office ang kumpanya kukuha ng inyong gamit. At ikalawa, tiyakin totoo ang identity ng inyong mga kausap. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok, 24 oras. Good evening mga kapuso! I'm okay. I'm happy. Yan ang matipid na sagot ni Dominic Roque nang kamustahin namin ilang buwan matapos silang maghiwalay ng ex-fiancé na si Kapuso star Bea Alonzo. Makichika kay Lars Santiago. Namataan ng GMA Integrated News ang showbiz personality na si Dominic Roque sa launching ng isang wellness app. At dito, kinumusta namin siya ilang buwan matapos ang breakup sa Kapuso star na si Bea Alonzo. Okay naman. Still doing fine. I mean, yung mga ginagawa ko, the usual work and travel also. Sa ngayon, nagpapakabisi si Dominic sa paggawa ng content para sa social media at kanyang negosyo. I've been doing contents for myself, for my social media, mostly motorcycle and lifestyle, travel, food. Sa kabila nito, di niya rin daw nakakalimutang magbigay ng time para sa kanyang sarili. Hindi, dapat may time na lagi para sa sarili, di ba? Para maging happy, maging balanced. Naging matipid naman ang sagot ni Dom nang tanungin namin kung masaya siya ngayon at kung may pag-asa pa nga ba silang magkabalikan ng dating fiancé. I'm okay. I'm happy. Yeah, I'm happy. Thank you guys. Thank you. Thank you. Lars Santiago, updated sa showbiz happening. At susunod, huli kam, bantay sa tindahan, hindi lang isa, kundi 2 beses nasa lisihan. At
administrasyon ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Itinuro ng dating Executive Secretary ng Duterte administration na may ipinangako umano sa China. At ang binahaging wisdom ni OG sex bomb leader and Kapuso actress Rochelle Pangilinan sa batang henerasyon ng mga Kapuso artists. Tutukan lahat ng yan sa pagbabalik ng 24 oras. New Lucky Me Go Cup Seafood Shrimp Tonkatsu. Ito na ang seafood ko. Lucky Me Go Cup. Itry mo. First day taping! Pero umilas din ang buhok. Sunsilk with active infusion. A blend of oils, vitamins, and proteins para all-day smoothen hair na may bangong nakakagigil. Walang makakapigil. Action! Sunsilk with active infusion. Uy, basahan. Lo, pang-buntis ko yan mamaya. Pag instant kailangan, may wais sa paraan. New Surf. Instant white, instant bango. Mula babad, bango agad, puti agad. Kaya makipagsabayan. Galing ng mamahalin Surf. Pagdating sa paglaki, clinically proven and tested ang Buonakid Preschool 3 Plus. Tulong para mabigyan siya ng laban sa tangkad at laban sa tamang timbang. Para ang batang may laban para sa paglaki. Nag-enjoy ka ba? Mas enjoy ko. Bigay by Camilla. Enjoy ang Camilla. Bigay by Camilla. Camilla. Feeling soft and skin niya. Feeling soft and skin niya. Germ kill na, soft skin feel pa. Also available in floral pink. Nakakamiss naman. Pero pag merienda time na, at home man, o feeling at home lang. Ang Trofam, laging magkasama. Lapis ko, ang sarap ng feeling mo. Isis! Ang hugas paste may hirang sa mong puti-puti! Ay mo! Naku, galing face nito. Mas siguradong malinis sa Joy! Dahil mabisa laban sa sebo. Igaya ng paste, walang hirang puti-puti o sabon. Mas tiwala ako sa Linis Joy. Downy perfume. Under the heat, I am always confident. Best ever Downy. 2 times perfume against sweat. No matter how close. 2 times grooming perfume for all-day bango. New Downy Fashion. With Casino Ethyl Alcohol, damang-dama ng lahat ng good vibes mo. With 70% ethyl alcohol to kill 99.9% of germs. Tulong para laging safe at may good vibes ka. Casino Ethyl Alcohol. Casino to bad germs, yes to good vibes. Go tayo? Pag Friday na, let's eat monggo, go to go for